Sa harap ng maraming tao, kinuha ng mga pulis ang braso ng kapatid ko. Hindi ako napahiya dahil sa posas, kundi dahil sa ngiti ng babaeng nag-utos nito. Ang babaeng itinuring kong pangalawang ina. "Nanay, wala akong ninakaw. Ate, tulungan mo ako!" Sigaw ni Mia habang hinihila siya palabas ng gym. Ang puting toga na suot niya, na pinaghirapan naping pag-ipunan sa loob ng 3 taon, ay nagulo na. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay at ibang magulang ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Magnanakaw. Tulad ng ate niya. Yan ang mga salitang naririnig ko mula sa paligid. 6 na taon na ang nakalilipas. Ganyan din ang naging eksena ng palayasin ako sa isla ng Boracay. Ngayon, inuulit nila ang palabas at ang kapatid ko naman ang biktima. Tumingin ako sa entablado. Nakaupo roon si Doña Elena Evangelista, ang ina ni Darius. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kawalan habang hawak ang isang mamahaling panyo. Sa tabi niya, nakatayo si Darius, ang lalaking minahal ko ng higit sa sarili ko noon. Nakakunot ang kanyang no. Mukhang nalilito, ngunit hindi siya gumagalaw. "Darius?" Sigaw ko. Ang boses ko ay basag dahil sa halo-halong galit at sakit. "Alam mo hindi ito totoo? Sabihin mo sa kanila." Tumayo si Darius, akmang lalapit sa akin. Ngunit isang mahinang hawak lang mula sa kanyang ina sa kanyang braso ay sapat na para patigilan siya. Ang pag-aalinlangan niya ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi ito tungkol sa nawawalang alahas. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino ang may kapangyarihan at kung sino ang basura sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Nilapitan ako ni Doña Elena. Ang kanyang pabango, yung mamahaling vanilla scent na dati kong naamoy tuwing nagtatrabaho ako sa spa nila, ay parang sumakal sa akin. "Katrina?" Bulong niya, sapat lang para marinig ko. "Hindi ka na natuto. Akala mo ba dahil nakapagtapos ang kapatid mo, ay makakapasok na kayo sa mundo namin? Ang mga tulad ninyo, kahit anong linis, mananatiling mantsa sa pamilyang Evangelista. Hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo sa kapatid ko." Sabi ko, ang bawat salita ay may diin na galing sa kaibuturan ng aking puso. "Umalis ka na sa isla na ito bago lumubog ang araw." Sagot niya nang may malamig na ngiti. "O baka gusto mong sumama sa kanya sa kulungan?" Habang naglalakad ako palabas ng gym, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ako aalis. Hindi ngayon. Tumingin ako sa bulsa ng aking damit. Nandun ang maliit na piraso ng papel na nakuha ko sa locker ni Mia kaninang umaga. Isang resibo ng pawn shop na hindukan niya. Isang bagay ang sigurado. Kung gusto nila ng gulo, ibibigay ko sa kanila ang katotohanang matagal na nilang ibinaon. Hindi na ako ang Katrina na yumuyuko noon. Ngayong araw, ang bawat luha ko ay nagiging bala para sa laban na ito. Paglabas ko ng gym, hindi ako tumakbo palayo. Sa halip, nagtungo ako sa maliit na silid sa likod ng entablado, kung saan nakita kong pumasok ang isa sa mga tauhan ng mga Evangelista. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Alam kong oras lang ang kalaban ko. Kapag naihatid na si Mia sa presinto, mas mahihirapan na akong makakuha ng impormasyon. Kailangan kong malaman kung paano napunta ang nawawalang alahas sa gamit niya. "Saan mo ito nakuha?" Tanong ko sa sarili ko habang inilalabas ang resibo ng pawn shop. Ang petsa sa papel ay nakatatak noong nakaraang linggo, panahong hindi pa kami nakakarating sa Boracay. May mala. Masyadong malinaw ang bitag. Habang nagtatago sa anino ng isang malaking vase sa lobby, nakita ko si Darius na nagmamadaling lumabas.
Hindi siya sumakay sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa direksyon ng lumang bodega ng resort. Baka sa kanyang mukha ang matinding tensyon. Bakit hindi siya sumama sa kanyang ina? Bakit hindi siya nasa presinto para siguraduhin ang kaso laban sa kapatid ko? Sinundan ko siya ng tahimik. Ang bawat yapak ko ay maingat, iniwasan ng kahit anong tunog. Ang Boracay na yon ay hindi na katulad ng isla na iniwan ko. Mas marami ng gusali, mas maraming turista. Pero ang mga eskinita sa likod ng Evangelista Resort ay nananatiling madilim at mapanganib. Narating niya ang pinto ng bodega. Huminto siya, lumingon sa paligid at pumasok. Hindi na ako nag-atubili. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Sa loob, hindi si Darius ang unang nakakuha ng atensyon ko, kundi ang tatay niya, si Don Ricardo. May hawak itong telepono at nakatalikod kay Darius. Siguraduhin mong walang makakaalam na peke ang alahas na iyon. Boses ni Don Ricardo na puno ng otoridad at pananakot. Kailangan nating maibenta ang lupang ito sa mga investor bago nila malaman na baon tayo sa utang. Ang pamilyang Velasco ang magiging scapegoat natin. Sila ang dahilan kung bakit kailangan nating ibenta ang ari-arian para makabawi sa kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ko. Peke? Ang pinag-uusapan nilang alahas ay isang pekeng kopya? Pa, tama na to. Sagot ni Darius. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Pinapakulong natin ang isang inosenteng bata para lang sa pera? Hindi ito ang itinuro mo sa akin. Ang itinuro ko sa iyo ay paano protektahan ang pangalan natin. Sigaw ni Don Ricardo habang inihahagis ang telepo sa lamesa. Kailangan natin ng pera, Darius. Kung hindi natin itataboy ang mga taong tulad nila, mawawala sa atin ang lahat. Hindi ko na napigilan ang paghinga ako ng malalim. Ang boses na iyon, ang galit na iyon, hindi lang pala ako ang biktima. Ang kapatid ko ay ginamit na instrumento para sa isang krimen na mas malaki pa sa pagnanakaw. Biglang tumunog ang aking cellphone sa loob ng bulsa ko. Isang notification mula sa eskwelahan. Ang tunog ay maliit lang, pero sa katahimikan ng bodega, parang bombang sumabog. Natahimik ang dalawa sa loob. Lumingon si Darius sa pinto. May tao ba riyan? Tanong niya. Dahan-dahan akong umatras. Ngunit ang sapatos ko ay tumama sa isang kalawanging balde. Kalabog. Mabilis na bumukas ang pinto. Bago pa ako makatago ng tuluyan, nakita ko ang mga mata ni Darius na dumapo sa akin. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Isang kombinasyon ng awa at takot. Katrina? Hindi ako tumakbo. Tumingin ako ng diretso sa kanya habang hawak ang aking cellphone na may record ng usapan nila. Sa sandaling ito, wala na siyang magagawa. Hindi umalis si Darius sa pinto. Nakatayo siya roon. Ang kanyang figura ay nagmumukhang anino sa harap ng maliwanag na ilaw mula sa bodega. Sa loob, rinig ko ang yabag ni Don Ricardo na papalapit din. Ang pintig ng puso ko ay parang tambol na gustong kumawala sa aking dibdib. Katrina, umalis ka na. Bulong ni Darius, sapat lang para marinig ko. Ang tono niya ay hindi banta. Ito ay pakiusap. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko na. Sagot ko ng diretso, habang ang cellphone ko ay mahigpit na nakahawak sa aking palad. Alam ko na ang totoo tungkol sa alahas. Alam ko na ang dahilan kung bakit niyo ginagawa ito. Bago pa man makalabas si Don Ricardo, hinila ako ni Darius palayo sa pinto, patungo sa isang madilim na sulok sa likod ng mga nakatambak na gamit. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa braso ko. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad. Ngunit ngayon, ito ay nagpapaalala lang sa akin kung gaano siya kalayo sa akin. Darius? Sino yan? Sigaw ni Don Ricardo mula sa loob.
Tumingin si Dario sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Katrina, pakiusap. Kapag nakita ka niya, hindi ka na makakaalis sa isla na ito ng buhay. Umalis ka na. Hindi ako aalis nang wala si Mia. Matigas kong sagot. Bibigyan kita ng oras. Sa loob ng 3 oras, ilalabas ko si Mia sa presinto. Pero kailangan mong maglaho. Pumunta ka sa kabilang parte ng isla, magtago ka. Sabi niya habang humihinga ng malalim. Pagkakatiwalaan mo ba ako sa huling pagkakataon? Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa loob ng 6 na taon, ito ang tanong na laging bumabagabag sa akin. Karapat-dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangako sa akin noon na hinding-hindi niya ako pababayaan, ay siya ring lalaking nakatayo sa harap ko ngayon. Nagmamakaawa para sa kanyang pamilya, habang ang kanyang ama ay nagpaplano ng krimen. Hindi ko alam, sagot ko. Pero kung hindi ilalabas si Mia sa loob ng 3 oras, ang video na ito ay makakarating sa social media at sa mga pulis sa mainland. Binitawan niya ang braso ko. Hindi ako papayag na masaktan si Mia. Mabilis akong tumakbo palayo sa bodega. Hindi ako nagtungo sa kabilang parte ng isla. Sa halip, dumiretso ako sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena, ang tanging tao sa barangay na alam kong hindi takot sa mga evangelista. Si Aling Nena ang dati naming kapitbahay na sumaksi sa pagkawasak ng pamilya namin 6 na taon na ang nakalipas. Pagpasok ko, sinalubong ako ng nag-aalalang mukha ni Aling Nena. Katrina, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka ng mga gwardiya ng resort? Aling Nena, kailangan ko ang tulong niyo. Hingal na hingal kong sabi. May alam ba kayo tungkol sa dating kasambahay na nawala nung panahon ng nakaraang kaso ng alahas? Si Manang Rosa? Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Tumingin siya sa paligid bago hinila ako sa loob ng kanyang silid. Bakit mo siya hinahanap? Patay na ang babaeng yon ayon sa kanila. Hindi siya patay. Sagot ko habang naalala ko ang boses ni Don Ricardo kanina. Nagtatago siya. At siya ang susi para maituwid ang lahat ng mali. Napaupo si Aling Nena sa tabi ng mesa. Katrina, mapanganib ang hinahanap mo. Pero kung gusto mo talagang malaman ang totoo, pumunta ka sa simbahan sa kabilang bayan mamayang madaling araw. May isang taong laging nag-iiwan ng bulaklak sa puntod ni Manang Rosa na hindi naman sa kanya. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang lamig ng gabi. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pagpapalaya kay Mia. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang lumang libingan ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng mga evangelista. Ang lamig ng hangin sa madaling araw ay tumatago sa aking manipis na cardigan. Habang naglalakad ako patungo sa lumang simbahan sa kabilang bayan, bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatalo ng puso ko. Ramdam ko ang panganib, pero mas malakas ang kagustuhan kong mabawi ang danggal ng kapatid ko. Nang makarating ako sa sementer, sa likod ng simbahan, nakita ko ang isang figura na nakaluhod sa harap ng puntod ni Manang Rosa. Ang babae ay nakasuot ng itim na belo, payat, at tila bapasan ang mundo. Dahan-dahan akong lumapit. Manang Rosa? Mahina akong tawag. Natigilan ng babae. Dahan-dahan siyang lumingon, at nang makita ko ang kanyang mukha, halos mapaurong ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pait, isang mukha ng taong matagal nang nabubuhay sa anino. Katrina? Boses niya, paos at garalgal. Bakit ka nandito? Hindi mo dapat ako hinahanap. Sila ang may-ari ng buhay ko. Hindi na sila ang may-ari ng buhay mo, Manang. Sabi ko habang lumalapit at hinahawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sinira nila ang pamilya ko 6 na taon na ang nakalilipas. At ngayon,
Ginagamit nila ang kapatid ko para sa sarili nilang kasakiman. Kailangan ko ang tulong nyo. Umiyak si Manang Rosa. Alam ko. Nakita ko ang nangyari sa gym kahapon. Hindi ko akalain na uulitin nila ang ginawa nila sa akin. Ano ang nangyari noon? Tanong ko. Tumingin siya sa puntod. Hindi ako ang nagnakaw ng alahas, Katrina. Ang totoo, ang alahas na sinasabi nilang nawala ay ang mismong alahas na ibinente ni Don Ricardo sa black market para pambayad sa sugal niya. Ako ang pinagbintang nila dahil wala akong laban. Pero bago nila ako itaboy, nakuha ko ang isang kopya ng dokumento ng benta. Itinago ko ito sa ilalim ng sahig ng lumang bodega ng resort, sa ilalim ng pangalan ng aking anak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bodega, ang lugar kung saan nakita ko sina Darius at Don Ricardo kagabi. Manang, kailangan ko ang dokumentong yon, mabilis kong sabi. Nasa kanila na ang lugar na yon, Katrina, hindi ka makakapasok doon. Maghahanap ako ng paraan, sagot ko. Hindi lang ito para kay Mia, para ito sa hustisya na matagal na nating hinihintay. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming tulog ng sasakyan na huminto sa labas ng simbahan. Ilaw ng headlights ang tumama sa dingding ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Manang Rosa. Ang mga tauhan ni Don Ricardo, paano nila nalaman? Manang, sumama kayo sa akin, hila ko sa kanya. Ngunit mabilis siyang bumitaw. Hindi, Katrina. Huli na para sa akin. Pero kunin mo ito. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang susi na nakatali sa isang sinulid. Ito ang susi sa locker sa lumang bodega. Hindi nila alam ang lokasyon nito dahil nakatago ito sa ilalim ng mga lumang kagamitan sa maintenance room. Narinig namin ang mga yabag ng mabibigat na bota sa semento. Hindi na kami pwedeng magtagal. Tumakas ka na! Utos ni Manang Rosa bago siya tumakbo patungo sa kabilang direksyon para iligaw ang mga gwardya. Manang? Huwag kang lilingon! Sigaw niya. Tumakbo ako patungo sa gubat sa likod ng simbahan. Ang susi ay mahigpit na nakakuyom sa aking palad. Habang ang mga boses ng mga gwardya ay papalapit, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ako biktima. Ako na ngayon ang nangangaso sa katotohanang susunog sa imperyo ng mga evangelista. Nagtago ako sa ilalim ng isang makapal na puno ng acacia, habang naririnig ko ang boses ng mga tauhan ni Don Ricardo na nagmumura sa dilim. Sigurado akong nandito ang babae. Hanapin niyo! Hindi ako huminga hanggang sa lumayo ang tunog ng kanilang mga bota. Sa gitna ng dilim, tinitigan ko ang lumang susi sa aking palad. Ito ang susi sa kalayaan ni Mia. Ito ang susi na wawasak sa pangalan ng mga evangelista. Bumalik ako sa bayan ng paikot-ikot, iniiwasan ng mga main road. Pagdating ko sa labas ng Evangelista Resort, nakita ko ang pagbabago. Marami ng mga construction worker na naghahanda para sa planong demolisyon ng lumang bahagi ng resort. Yon ang pagkakataon ko. Sa pagbabalat kayo bilang isa sa mga naglilinis na tauhan gamit ang hiniram na vest at cap na nakuha ko mula sa laundry area ng resort, nakapasok ako sa loob ng compound. Ang lumang maintenance room ay matatatagpuan sa likod ng malaking bodega na pinuntahan ni na Darius kagabi. Oy, ikaw! Bakit ka nandyan? Tanong ng isang foreman. Inutusan po ako ni Don Ricardo na ayusin ang mga lumang file sa record room. Pagsisinungaling ko, pilit pinatatag ang boses. Hindi siya naniwala agad. Ngunit nang ipakita ko ang isang clipboard na may logo ng resort na nakuha ko rin sa basurahan, tumalikod siya. Bilisan mo. Bawal ang matagal. Pumasok ako sa maintenance room. Amoy agiw at lumang langis ang bumungad sa akin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga sirang upuan, hinanap ko ang locker na tinukoy ni Manang Rosa. Naroon ito, maliit, kinakalawang, at tila nakalimutan na ng panahon.
Isinubo ko ang susi sa butas. Bumukas ang locker. Hindi ito puno ng mamahaling gamit. Puno ito ng mga resibo, logbooks at isang dilaw na envelope. Binuksan ko ang envelope at halos mahulog ang puso ko. Ito ang orihinal na dokumento ng pagbenta ng alahas 6 na taon na ang nakalilipas. Nakapirma rito si Don Ricardo at ang bayad ay idinirekta sa isang offshore account na pagmamay-ari ng isang shell company. Hindi lang yon, may kasama itong larawan ng isang babaeng naglalagay ng alahas sa bulsa ni Manang Rosa. Ang babae sa larawan? Si Doña Elena. Hindi lang pala si Don Ricardo ang salarin. Ang mag-asawa ay magkasabot sa pagbuo ng kasinungalingan para isakripisyo ang mga taong mahihirap. Biglang bumukas ang pinto ng maintenance room. "Anong ginagawa mo rito?" Humarap ako. Si Darius. Nakatayo siya roon. May hawak na flashlight at nakatingin sa nakabukas na locker. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng pait. "Katrina, anong hawak mo?" Tanong niya, dahan-dahang lumalapit. "Ang katotohanan, Darius." Sagot ko, itinataas ang dokumento. "Ang katotohanang sinubukan mong itago sa akin. Ang katotohanang ginamit ng mga magulang mo para sirain ang buhay namin." Tumingin siya sa mga hawak ko at napabuntong hininga. Akala ko makakatakas ka na sa isla. Bakit mo pa kailangang balikan ang nakaraan? "Dahil ang nakaraan ang pumapatay sa kapatid ko ngayon." Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit. "Hindi lang pala negosyante ang mga magulang mo, Darius. Mga kriminal sila." "Alam ko." Mahinang sagot niya. Natigilan ako. "Anong sabi mo?" "Alam ko na, matagal na." Pag-amin niya, ang boses niya ay halos bulong na lang. Kaya ako nakikipaglaban sa kanila sa loob ng sarili naming bahay. Kaya ako nag-aalinlangan. Dahil natatakot ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Sa labas narinig ko ang ugong ng makina. Parating si Don Ricardo. "Darius, kailangan nating lumabas dito." Sabi niya, hindi na makatingin sa mga mata ko. "Kapag nakita ka ni Papa na hawak mo ang mga ebidensyang yan, hindi ka na makakaalis." Sa unang pagkakataon, hindi ako tumakbo. Tinitigan ko ang lalaking mahal ko na ngayon ay isa na lamang estrangero na nakagapos sa kasalanan ng kanyang pamilya. "Darius, umalis ka na sa harap ko." Mariin kong sabi habang mahigpit na nakakuyom ang mga dokumento sa aking dibdib. "Hindi mo na ako mapipigilan. Tapos na ang pagtitiwala ko sa pamilyang Evangelista." "Katrina, hindi mo naiintindihan." Hinawakan niya ang braso ko, ngunit mabilis ko itong inilayo. "Si Papa, may mga tauhan siya sa labas. Kapag lumabas ka na, hawak ang mga papel na yan, hindi ka na makakaabot sa barangay hall. Ipapabura niya ang lahat, pati na ikaw." Ang boses ni Darius ay puno ng desperasyon, ngunit sa aking pandinig, isa lang itong pakiusap ng isang taong gustong protektahan ang kanyang sariling balat. Bang! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa pintuan ng bodega. Rinig ko ang boses ni Don Ricardo. "Darius! Alam ko nandyan ka! Ilabas mo ang babaeng yan!" Tumingin si Darius sa pintuan, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabago, mula sa pagiging mapagpatawad tungo sa pagiging determinado. "Sumunod ka sa akin. May lagusan sa likod ng storage room na hindi nila alam." Wala na akong ibang pagpipilian. Sumunod ako sa kanya habang nilalakad namin ang madilim na pasilyo ng maintenance area. Habang naglalakad, pilit kong pinoproseso ang lahat. Ang ama ni Darius ay isang halimaw, at ang kanyang ina ay ang arkitekto ng lahat ng pagdurusa namin. Si Darius? Siya ang nag-iisang tulay na natitira, ngunit sa puntong ito, hindi ko alam kung siya ba ay tulay na magliligtas sa akin o tulay na magpapahulog sa akin sa mas malalim na bangin.
Nakarating kami sa isang maliit na pinto na natatakpan ng mga lumang canvas ng mga painting. Binuksan niya ito at bumungad sa amin ang malamig na hangin ng dagat. Nasa likod kami ng resort malapit sa dalampasigan. Dito ka dumaan. Hanggang sa dulo ng dagat, sundan mo ang mga bato. May lansa doon nga naghihintay. Utos niya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, ang tinig ko ay puno ng pagdududa. Bakit mo tinutulungan ang taong sinira ng pamilya mo? Huminto siya at lumingon sa akin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang lalaking pagod na sa kasinungalingan. Dahil 6 na taon na ang nakalilipas, sinira ko rin ang buhay mo nang hindi ako kumibo. Ito ang utang ko sa iyo, Katrina. Hindi bilang isang evangelista, kundi bilang ang lalaking minahal mo noon. Hindi ako sumagot. Tumakbo ako patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ay mabigat dahil sa buhangin. Ngunit ang layunin ko ay malinaw. Hindi ako tatakas para lang magtago. Tatakas ako para ilathala ang katotohanan. Habang papalayo ako, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakatayo si Darius sa bukana ng lagusan, nakaharap sa direksyon ng kanyang ama na papalapit na sa amin. Hindi siya nagtago. Hinarap niya ang kanyang ama. "Darius!" rinig kong sigaw ni Don Ricardo. "Nasaan siya?" Wala na siya rito pa. Sagot ni Darius. Ang boses niya ay malinaw at matapang. At sa tingin ko, panahon na para malaman ng lahat ang totoong nangyayari sa resort na ito. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa hangin, sinundan ng katahimikan. Hindi ako huminto. Tumalon ako sa lansa at pinaandar ang makina. Habang papalayo ang bangka sa dalampasigan, alam kong nagbabago na ang lahat. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang susunod sa kanilang mga panuntunan. Sa aking bulsa, hawak ko pa rin ang mga dokumento. Bukas, sa harap ng buong barangay at sa mga mamamahayag na matagal ko nang pinadalhan ng mensahe, ilalabas ko ang lahat. Ang pangalan ng mga evangelista ay mababahiran, at sa wakas, makakamit na namin ni Mia ang hustisya. Kinabukasan, ang Boracay ay nagising sa isang balitang mabilis na kumalat kaysa sa hangin. Hindi ito tungkol sa mga turista o sa ganda ng dagat, kundi tungkol sa isang dokumentong kumalat sa social media. Ang orihinal na resibo ng pagbenta sa nakaw na alahas na may pirma ni Don Ricardo Evangelista. Nasa loob ako ng isang maliit na lodging house sa kabilang panig ng isla. Nakabantay sa bawat update sa internet. Kasama ko ang isang lokal na mamamahayag na dati nang humingi ng tulong sa akin para isiwalat ang korupsyon sa turismo sa isla. "Katrina, sigurado ka bang ito ang tamang oras?" tanong ng mamamahayag. "Na yon ang pinakamagandang pagkakataon." Sagot ko habang pinapanood ang live feed ng press conference na ginaganap sa harap ng barangay hall. Dahil na yon ang araw ng pagpirma ng kontrata para sa pagbenta ng lupain ng mga evangelista sa mga foreign investors. Sa screen, nakita ko si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay hindi na mapakali. Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos sa harap ng mga kamera. Sa tabi niya, nakaupo si Doña Elena, na pilit numingiti pero halatang nanginginig ang mga kamay. Biglang pumasok si Darius. Hindi siya nakasuot na parang pupunta sa isang business meeting. Nakasuot siya ng simpleng polo, may mga pasa sa mukha, ang ebidensya ng sampal at galit ng kanyang ama kagabi. Lumapit siya sa podium. Hindi niya tiningnan ang mga magulang niya. Tiningnan niya ang mga camera. Sa loob ng maraming taon, ang pangalang evangelista ay naging simbolo ng kapangyarihan dito sa Boracay. Simula ni Darius. Ang boses niya ay mahinahon pero may talim. Pero ang kapangyarihang yon ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa ibabaw ng pagkasira ng buhay o mga inosenteng tao. "Darius,
Tumigil ka! Bulong ni Don Ricardo, sinusubukang hilahin ang kanyang anak palayo sa microphone. Pero mabilis na nakailag si Darius. Ang mga dokumentong lumabas ngayong umaga ay totoo. Pagpapatuloy ni Darius, hindi pinapansin ng ama. Ang pamilya ko ang nag-imbento ng kaso laban kay Katrina Velasco 6 na taon na ang nakalilipas. At ang kapatid niya, si Mia, ay isa ring biktima ng parehong laro ngayon. Ang buong gym ay napuno ng bulong-bulungan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Doña Elena ay tuluyang napahawak sa kanyang dibdib at hinimatay sa kanyang upuan. Ngunit walang tumulong sa kanya. Lahat ay nakatutok sa pagsisiwalat ni Darius. Naramdaman ko ang pagluwag ng dibdib ko. Sa wakas, ang katotohanan ay hindi na isang bulong. Ito ay isang sigaw na naririnig ng lahat. Ngunit hindi na tapos ang gulo roon. Mula sa likod ng entablado, pumasok ang mga pulis. Hindi para sa amin, kundi para kay Don Ricardo. May hawak silang warrant para sa kasong fraud at obstruction of justice. Darius, traidor ka! Sigaw ni Don Ricardo habang pinoposasan siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang kontrol. Tumingin si Darius sa akin, kahit alam niyang nanonood ako sa livestream. Alam kong alam niyang ako ang nasa likod nito. Walang ngiti sa labi niya. Tanging kapayapaan lang. Tapos na, Katrina. Bulong niya sa harap ng camera, tila ba kinakausap ako direkta. Alam kong tapos na ang isang kabanata. Pero ang tanong ay, paano kami magpapatuloy mula rito? Ang imperyo ng mga evangelista ay gumuhuna, pero ang mga sugat na iniwan nila ay hindi agad maghihilom. Tumayo ako at lumabas ng silid. Kailangan ko nang puntahan si Mia sa presinto. Ngayong araw, uwi na kami ng may dalang dangal. Ang presinto ng barangay ay puno ng mga tao. Mga kapitbahay na dati ay tinalikuran kami, at mga reporter na nag-aabang ng anumang update. Pagpasok ko, agad kong nakita si Mia na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak. Ate! Sigaw ni Mia nang makita niya ako. Tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Mia, pasensya na kung natagalan ako. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero malaya ka na. Wala nang magbabantay sa'yo. Wala nang magpaparatang sa'yo. Dumating ang hepe ng pulisya. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa kung nahihiya ba siya o seryoso. Miss Velasco, may mga dokumentong dinala ang abogado ni Mr. Darius Evangelista. Pinapawalang bisa na ang lahat ng paratang. Ang kaso ay ididirekta na ngayon sa mga taong tunay na may sala. Tumango lang ako. Hindi na ako nagpasalamat. Ang hustisyang ito ay hindi utang na loob. Ito ay karapatan na matagal naming ipinagkait sa amin. Habang inilalakad ko si Mia palabas ng presinto, sinalubong kami ng mga camera at flash ng mga reporter. Miss Velasco, ano ang masasabi niyo sa pagbagsak ng mga evangelista? Katrina, balak niyo bang magdemanda pa para sa damages? Hindi ako huminto sa paglalakad. Tumingin ako ng diretso sa lente ng mga kamera. Ang aking mukha ay kalmado, walang bakas ng paghihigante, tanging katatagan lang. Ang gusto lang namin ni Mia ay mabuhay ng tahimik. Sagot ko. Ang dangal ay hindi nabibili ng pera at hindi ito nababawi sa pamamagitan ng pagyapak sa iba. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na kahit gaano kahirap ang isang tao, may boses pa rin siya sa ilalim ng batas. Habang papalayo kami sa presinto, nakita ko si Darius sa malayo, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi siya lumapit. Nakatingin lang siya sa amin mula sa malayo, isang lalaking nag-iisa matapos mawala ang lahat ng kanyang kinagisnan. Ate, si Kuya Darius ba yon? Tanong ni Mia.
Tumingin ako sa direksyon niya. Sa isang iglap, nagtama ang aming paningin. Ang mga mata ni Darius ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi ko na mababasa ang emosyon na dati kong kinakapitan. Hayaan mo siya, Mia. Sabi ko. Tapos na ang papel niya sa buhay natin. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Aling Nena. Ang sari-sari store ay puno ng mga bulaklak at pagkain na dala ng mga kapitbahay na ngayoy nakikiramay at humihingi ng tawad. Katrina, anak, pasensya na kung noon ay hindi kami tumayo para sa inyo. Ani Aling Nena habang umiiyak. Numiti ako ng bahagya. Okay lang po, Aling Nena. Ang mahalaga, alam na ng lahat ang totoo. Ngunit habang nagpapahinga kami sa loob, naramdaman ko ang isang matinding pagod. Ang laban ay tapos na, pero ang pait ay nananatili. Inilabas ko ang aking cellphone at nakita ang isang mensahe mula kay Darius. Sana sa huli, mapatawad mo ako. Hindi ko hinihingi ang pagbabalik mo, kundi ang kapayapaan para sa'yo. Binura ko ang mensahe nang hindi na nagre-reply. Ang kapayapaan na hinahanap ko ay wala sa pagpapatawad o paghingi ng tawad. Ito ay nasa paglimot at pagpapatuloy. Kinabukasan, magbabago ang buhay namin. Hindi na kami ang mga Velasco na nagtatago. Kami na ang mga Velasco na matuwid na maglalakad sa isla ng Boracay. Lumipas ang ilang linggo. Ngunit ang alikabok na ibinunga ng pagbagsak ng mga evangelista ay hindi pa rin tuluyang lumilipas. Ang dati marangyang mansyon ng pamilya ay sarado na. Kinumpiska ng mga otoridad para sa pagbabayad ng mga utang at danyos na idinulog ng mga naagrabyadong residente. Si Don Ricardo ay nasa kustodya na ng mga pulis. Naghihintay ng paglilitis habang si Doña Elena ay tuluyang nawala sa mata ng publiko, sinasabing nagtungo sa ibang bansa para magpagamot. Ang isla ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit ang bawat tingin ng tao ay iba na. Hindi na ito tingin ng paghamak, kundi ng respeto. Kami ni Mia ay sinubukang mamuhay ng payapa. Pinuksan ko ang isang maliit na spa business sa tulong ng perang nakuha ko mula sa trabahong naipon ko sa mainland. Hindi ito kasing ganda ng resort ng mga evangelista pero ito ay akin. Ito ay bunga ng sarili kong pawis at tanggal. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa spa, pumasok si Darius. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Mukha siyang mas matanda, mas payat, at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng isang taong wala ng pasa na kapangyarihan. Katrina, tawag niya. Tumigil siya sa tapat ng pintuon, hindi naglalakas loob na pumasok nang hindi ko pinapayagan. Tumigil ako sa ginagawa ko at hinarap siya. Ano ang kailangan mo, Darius? Tapos na ang lahat. Wala na ang mga magulang mo rito. Alam ko, sagot niya nang may mahinang ngiti. Aalis na ako bukas. Magtatrabaho ako sa isang maliit na NGO sa kabilang isla. Hindi bilang isang evangelista, kundi bilang isang simpleng manggagawa. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko, pilit pinapanatiling matigas ang boses ko. Dahil gusto kong magpasalamat. Sabi niya, kung hindi mo nilabanan ang ginawa nila, hindi ko sana na-realize na ang buhay ko ay nakatali sa isang malaking kasinungalingan. Salamat sa pagpapakita sa akin ng totoong kahulugan ng integridad. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa loob ng ilang segundo, naisip ko ang lahat ng mga alaala namin. Ang mga hapong naglalakad kami sa dalampasigan, ang mga pangakong binitiwan namin noon. Ngunit ang mga alaala na yon ay parang mga bulaklak na natuyo na sa ilalim ng matinding init. Hindi na sila babalik sa dati. Darius, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na. Hindi ko kailangang magpasalamat. Ang ginawa ko ay para sa sarili ko at para sa kapatid ko pero
Kung totoo ang sinasabi mo na nagbado ka na, huwag mo na kaming balikan. Hayaan mo na kaming bumuo ng sarili naming landas. Yumuko si Darius. Naiintindihan ko, hinding-hindi ko na kayo guguluhin. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Pinanood ko siya hanggang sa mawala ang kanyang figura sa dulo ng kalsada. Pakiramdam ko, may isang mabigat na kadena sa puso ko ang tuluyang naputol. Hindi ko kailangan ng pag-ibig niya para mabuo ang sarili ko. Ang pagbuo sa sarili ko ay ang pag-unawa na ako ay sapat na, may kasama man o wala. Pagpasok ni Mia sa loob ng spa, tumakbo siya sa akin at niyakap ako. Ate, may customer tayo sa labas. Ngumiti ako. Ang buhay ay hindi perpekto. Hindi ito teleserye na laging masaya ang pagtatapos sa pamamagitan ng pagbabalikan. Ang totoong pagtatapos ay ang pagiging malaya mula sa sakit ng kahapon. At sa sandaling yon, alam ko masaya na kami ni Mia. Ito na ang simula ng tunay naming kwento. 6 na buwan ang lumipas. Ang Boracay ay hindi na lamang isang destinasyon para sa mga mayayaman. Ito ay naging saksi sa pagbabago ng pamayanan. Ang dati planong demolisyon ng lupain ng mga evangelista ay napalitan ng isang proyektong pangkomunidad. Sa tulong ng mga lokal na lider at ilang investor na hindi gahaman, ang lugar ay naging isang ecotourism spot na ang kita ay direktang napupunta sa pagpapaaral ng mga kabataan sa isla. Si Mia ay abala sa kanyang pag-aaral. Nakakuha siya ng totoong scholarship, hindi mula sa isang peking pondo, kundi mula sa pagsusumikap niya sa eskwelahan. Tuwing nakikita ko siyang nagbabasa ng mga libro sa balkona, ang kaba na dati laging nakadagan sa dibdib ko ay napapalitan ng pag-asa. Ngayong araw ay pista sa barangay. Ang mga tao ay naglalakad sa kalsada, may mga banda ng musika, at ang bango ng lechon at kakanin ay humahalo sa simoy ng dagat. Dati ang pista ay isang panahon ng pagtatago para sa amin dahil sa takot na baka mapansin kami ng mga evangelista. Ngayon, kami na ang nagluluto, kami na ang nakikipaghalubilo. Ate, tara na! Magsisimula na ang misa! Aya ni Mia habang hila-hila ang kamay ko. Pagdating namin sa simbahan, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa labas. Nakatayo siya malapit sa malaking puno ng nara, nakasuot ng simpleng puting polo, tinitingnan ang selebrasyon mula sa malayo. Si Darius. Tumigil si Mia sa paglalakad. Si Kuya Darius ba yan, ate? Oo, Mia, sagot ko ng mahinahon. Hindi niya kami napansin agad. Tumingin siya sa direksyon ng resort na ngayon ay puno na ng mga batang naglalaro at mga lokal na pamilyang nagpipiknik. Ang kanyang mukha ay payapa. Hindi siya mukhang taong naghahanap ng gulo, kundi isang taong nagmamasid sa resulta ng kanyang naging desisyon. Hindi ko na hinintay na makita niya ako. Hinila ko si Mia papasok sa loob ng simbahan. Sa harap ng altar, lumuhod ako. Hindi ako humiling ng karangyaan o ng pagbabalik ng dati. Nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako sa lahat ng sakit. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ko malalaman kung gaano katibay ang aking paninindigan. Paglabas namin ng simbahan, wala na si Darius sa ilalim ng puno. Tanging isang puting bulaklak ang naiwan sa kinatatayuan niya. Kinuha ko ito at inilagay sa bulsa ko. Mukhang masaya na rin siya, bulong ni Mia. Siguro nga, sagot ko. Ang mahalaga, masaya na rin tayo. Sa paglalakad namin pauwi, nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng isang bintana. Hindi na ako ang babaeng namumutla sa takot. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa harap ng mga evangelista. Ako na, si Katrina Velasco, isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad para sa sariling kapayapaan. Ang Boracay ay maganda pa rin, pero mas maganda ang paningin ko rito ngayon. Dahil ngayon,
Alam ko na ang lupaing ito ay hindi pag-aari ng kung sinumang may kapangyarihan. Ito ay pag-aari ng mga taong may danggal na magtrabaho at magtanggol sa katotohanan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay parang isang panibagong simula. At sa wakas, handa na akong yakapin ang bukas.